hindi masusungkat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay lagi bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin si San Ignacio de Loyola. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa pagtihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo niya noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis siya sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nananatili sa loob ang ulap at napupuspos nga ito ng kaluwalhatian
ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw, ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi naman ay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya ay nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasa ay masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat bilang paggalang. Alleluia, 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 Alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao
upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at hiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, lahat po tayo marahil may kagustuhang sumunod sa Panginoon. Kaya nga lahat tayo napabibilang sa simbahan na ito dahil gusto natin sa ating buhay maging kagaya ni Jesus. Pero kahit nandoon minsan ang kagustuhan natin maging kagaya ng Panginoon, may mga pagkakataon na tayo po ay nadadapa sa pagkakasala. Tayo po minsan ay nadadapa sa pagiging makasalanan, sa paggawa ng mali, sa paggawa ng hindi tama. May kagustuhan tayong sumunod sa Panginoon, pero aminin natin sa ating mga sarili, hindi tayo perpekto. May kakulangan, may mga kahinaan na kagagawa ng pagkakamali. Pero minsan ito po ang malungkot sa mundo. May mga pagkakataon na kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan, may mga tao na ang tingin sa iyo, hindi ka dapat nagkakamali. Kapag ikaw ay naglilingkod sa simbahan, ang tingin ng tao sa iyo, napakataas. Dapat ang buhay mo ay umaayon sa pananampalataya na meron ka. Tama po ba yon? Pero hindi lang po ganun ang tingin sa mga taong naglilingkod sa simbahan. Minsan din, yung mga taong naglilingkod sa simbahan, ang nakikita na lang sa kapwa, yung kapintasan, yung kamalian, yung pagkakamali na kanilang nagawa. Pero bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil mapapansin po natin sa talinghagang binahagi ni Jesus sa ating ebanghelyo, sabi po dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Iba-iba po ang personalidad natin, iba-iba po ang pinanggalingan natin, iba-iba din po ang pag-uugali natin. Pero alam natin sa bandang dulo, sabi po doon sa ating ebanghelyo, ang mangingisda, titipunin ang sisidlan o pupunuin ng sisidlan, isa ng para sa mga bubuti at isa para sa mga masasama, sa mga walang kwenta, sa mga itatapon. Magandang tanungin mga kapatid, ang kaharian ng Diyos ay bukas para sa lahat. Ang lambat ng Diyos ay bukas para sa lahat. Ang simbahan ay laging bukas para sa lahat. Pero ang katanungan para sa atin, ano po kaya yung pagsusumikap na ginagawa natin upang tayo ay mapili sa kaharian ng Diyos? Kasi kapag tayo po ay pinili
ibig sabihin, may kakayanan tayong magpakabuti. Kung tayo po ay pinili, ibig sabihin, may kakayanan po tayong gumawa ng tama sa ating buhay. Pero magandang tingnan, gusto ba nating mapili? At kung gusto nating mapili, magsumikap tayong magpakabuti. Kung gusto nating mapili, magsumikap tayong maging tama sa lahat ng oras at pagkakataon. Kasi kung ayaw nating magpakabuti at ayaw nating gumawa ng tama, parang sinasabi doon sa ating ebanghelyo, wala tayong kwenta. Pero tandaan natin mga kapatid, nung tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo ay nilikha niya bilang kanyang kawangis. At kung tayo ay nilikha niya bilang kanyang kawangis, ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan, may taglay na kaayusan sa buhay, may taglay na gumawa ng mabuti at tama sa ating buhay. Mga kapatid, ang simbahan po ay bukas para sa lahat. Ang kaharian po ng Diyos, bukas para sa lahat. Pero tandaan po natin, may responsibilidad tayong dapat kamtin. May responsibilidad tayong dapat gawin. At ano po yun? Magpakabuti at gumawa ng mabuti. At sa mga oras na tayo nagpapakabuti at gumawa ng mabuti, hinahayaan din natin na ang Diyos piliin din tayo. Hinahayaan din natin na ang mahal na pong Jesus Nazareno, piliin din tayo. Mga kapatid, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, humaharap po tayo sa pagpili. At nawa po ang pinipili natin ay mapabilang doon po sa maayos at magandang isda. At kung yun po ang pinipili natin, ibig sabihin, sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng ating mga kahinaan, nandoon po sanang pagsusumikap na tayo ay gumawa ng mabuti at magpakabuti. May kahinaan ka po, may kahinaan tayo, may pagkakasala tayo. Pero hindi po ito magiging hadlang upang tayo ay lalo pang magsumikap, magpakabuti at gumawa ng mabuti. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po yung hilingin natin na sana po mapili tayo doon sa mabubuting isda, sa magandang isda, at mapipili lang tayo kung nandun din po sa ating mga sarili at puso at kalooban ang pagsusumikap, gumawa ng mabuti at magpakabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura. Bagkos, mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari.
ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkos palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin. Gayun din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat po na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatagmong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikhan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal ng paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Lubin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon at ang aming obispo si Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o limang minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o limang minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahalang paghahain namin ng pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan.
Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.